we dig down into the main source of the story, looking over to every angle of the news and providing the audience a better perspective to the issue. Good day, everyone. I am Alvin Palabello. This is Watchlist, where public interest matters. For today's special episode for this year, 2024, we have our special guest for today, Police Executive Master Sergeant Paquito Chan Jr. of Regional Mobile Force Battalion of Philippine National Police, Calabarzon. And we are very honored to have him with us in his home in Tagaytay City. Magandang araw, sir. Welcome po sa programang Watchlist at maraming salamat sa pag-accommodate sa amin sa inyong bahay. Welcome. Alright, simulan natin, sir. No? Ang inyong journey sa pagiging police, pero bago yan, saan nga ba nanggaling ang pamilyang Chan? Pamilya Chan is from Pampanga. Then, 1979, lumipat kami dito para magandang naghahanap ng negosyo. And yung journey naman po pagiging police, paano nga ba ninyo naisipan na pumasok sa hanay ng kapulisan? Actually, very thankful ako kay Senator Francis Tolentino dahil siya naging susi para maging pulis ako. Before kasi, frat boy ako eh. Palagi ako napapaaway. So, sabi niya, magpulis ka na lang, sumasatang ulo ko sa'yo. So, yun ang naging simula ng karir ko. Paano naman po kayo nalihis sa landas ng pagkakawang gawa sa mga kababayan nating Pilipino? Gaya na sabi ko, mama ko ang nagpasimula lahat yan. Actually, hindi 2005 eh. Mga 1999, nag-ano na siya, namimigay na siya. Noong una sa mga kapitbahay lang. Then, sumunod, yung mga kalapit baryo, naging hanggang sa kalapit lugar na. Tapos, may edad na siya, 74 na siya. So, tin-transfer, actually, hindi naman transfer, tulong kami. Kasi may edad na rin siya. Then, napansin ko, okay pala. Mas maganda. Kaysa naman yung nagkakaroon ng silbi ang buhay kapag tumutulong. Nung mga panahon na namulat kayo na tumutulong yung mga parents nyo sa ibang kababayan natin na nangangailangan, anong mga nararamdaman nyo nung panahon na yun? Sa totoo lang, wala sa puso ko yun. Napipilitan lang ako kasi nainisip ko, ba't ka mamimigay na mamimigay? Hindi ka naman kamag-anak to. Sayang ang pera. Pero masabi ko lang, nung ma-stroke ako, doon ko na-realize, kahit anong dami na pera mo, mawawala din yan. So, kailangan tumulong. Noong mga panahon na kayo ay tinamaan ng karamdaman, anong pinangahawakan niyo para magpatuloy pa rin sa buhay? Sinasabi ko lang, basta kahit anong problemang dumadating, minsan problema sa pamilya, wala lang, dasal lang. Yun ang kulang sa atin eh. Dasal, tunay na dasal ha, hindi yung dasal lang, nagantanda ka lang, hindi. Talk with God mula sa puso. Masasabi niyo ba na ito yung pinaka-turning point ng buhay niyo nung nagkasakit kayo from, nabanggit mo na fratman, and parang bumaliktad na naging makabayan kayo? Actually, nung ma-stroke ako, last January 15, 2022, last December, na-angioplasty ako. 2 stent. Sabi ko, ba't na-angioplasty na naman ako? Tumutulong na ako. Wala lang yun. Tinitingnan lang niya kung bibitaw ako sa kanya. Subok lang yun. Ngayon, ang daming dumating na project, ang daming dumating na accomplishment sa negosyo. Ibig sabihin, kung bumitaw kay Lord nun, wala na. Mahina pala ako. Bago po mangyari yung pinagdadaan yun na yun, how was your faith to God? Bago kayo tamaan ng sakit? Wala, casual lang.
Actually, hindi ako nagsisimba. Hindi. Dadasal ako. Pag nagustuhan ko lang. Pero ngayon, pagising, pagtulog, yun lang yun ang pinaka, paraan ko ngayon para sa Kanya. This past Christmas, sir, anong winish nyo kay God? Long life lagi. Long, healthy life. Ha? Hindi na yung hindi na yung karangyaan, hindi na. Hindi na pera. Dati, lagi kong ganun eh. Wish mo lagi, nakakita ka ng bulalakaw. Gusto ko yumaman. Hindi na yun. Laging healthy, long life. Parang masasabi niyo po ba na ito yung inyong second life right after niyo magkaroon ng sakit? Pang third na nga eh. First, yung stroke, angioplasty. 2 stent ako 2 stent. So ngayon, third life. 9 lives naman ang pusa eh. Kaya may 6 pa ako. Okay, moving on sir, nakita namin sa post niyo sa social media accounts niyo na nabigay kayo ng tulong during Christmas. Why do you choose na magbigay ng tulong instead of celebrating your Christmas with your own family? Napansin ko, common na yun eh. Kakain ka na masarap, maghahanda ka. Picture taking lang, pang Facebook. Kaya lang, yung kinain mo, yung order ka ng lechon, yung nag-spend ka ng thousands, pero mas marami pa nangangailangan. Ilang tao mapasaya mo nun. Kaya sinasabay ko ng New Year tsaka Pasko kasi dun mo mas kailangan ng tao yun. Yung sa araw ng Pasko at tsaka New Year. Okay. Sir, we are one among the witness na sa pagiging humanitarian ninyo, no? Through Eagles and your other organizations na kinabibilangan. Now, for the year 2024, meron pa ba kayong we called New Year's resolution in terms of pagtulong sa mga kababayan natin? Oo, lalong-lalo na yun sa mga bata, ang tsaka sa senior citizen at saka mga PWD. Doon ako nakapokus ngayon. Kasi sila yung mas, yung nangangailangan ng tulong, lalo na yung PWD. Tulad ko, akala ko, hindi nagagaling yung kamay ko. So, may ID na nga ako PWD, binigyan ako eh. Pero no need na yun kasi sa iba ko nila ibibigay yun. May mga upcoming projects ba kayo this year with Philippine Eagles and other organizations? Actually, yung Facebook ko kasi naka-public. So, may nagme-message sa akin. May nag-message sa akin sa bundok ng Bailen yata, somewhere, boundary ng Batangas and Cavite. Yung mga bata doon, lakad lang sila pumapasok. So, nag-request yung principal kung pwede makapag-donate ako ng 10 bike para yung poorest of the poor na estudyante, yun nang unahin. Sabi ko nag-message ako, sabi ko, tingnan ko muna kasi medyo malaking halaga din yun. Magkano bike, di ba? Kahit 10 lang yan. Pero, yun ang priority ko ngayon. Yung mga bata dun. This year. Ano naman po masasabi niyo sa parang pagtawag sa inyo na Ninong Pulis? Ninong Pulis, hindi gimmick yun. Natuwa lang ako nung sinabi sa ating mahal na Chief PNP na ako raw yung Ninong Pulis. Actually, hindi lang ako. Marami yung pulis na nagbibigay. Hindi lang sila nagpapakita. Parang ako, nahiya din ako dati. Pero kailangan pala magpakita ka para makita ng mga tao na yung pulis, hindi lang, hindi yung kaaway, kakampiyan. So that's why gusto nyo mamulat yung mga kababayan natin na mayroong mga mabubuting pulis instead of may mga ilan na, of course, nadadawit na siya yung pangalan ng Philippine National Police. Kayo, it's your advocacy na linisin ang pangalan ng Philippine National Police. Actually, hindi naman linisin talaga eh. Naging na natin sa mga Pilipino na yung mga pulis, corrupt, mamatay tao, basta mga masamang tignan talaga.
sabi ko nga dati, noon yun, matagal na yun. Ngayon nagbago na sila. At saka yung mga sinasabing masamang pulis, kukunti lang yan. Tapos marami ang mabubuting pulis. Yung pagiging halimbawa ng yung pagiging halimbawa nyo sa mga gusto maging police, pumasok sa pagiging PNP, pagiging uniform personnel. I have seen your story sa mga previous interview ninyo with the news. And pwede niyo ba ikwento sa amin what specifically your duties bilang bahagi ng Mobile Force Battalion ng Calabarzon? Assistant Chief Intelligence ng Regional Mobile Force Battalion ako. Minsan na detailed ako sa pagtuturo ng marksmanship, yung modified marksmanship training ng PNP. Isa ako sa napili na magturo sa Calabarzon. For applicants ng Philippine National Police, anong mga qualifications, kahit mga sobrang parang top qualifications sa pagiging qualifications na mga gusto mag-apply ng Philippine National Police? Sa mga nag-aaral, any 4 years course pwede yan. Tapos, 5-4 sa lalaki, 5-2. Okay. Any 4 years course pwede sa police. 5'2 sa babae, 5'4 sa lalaki, ang height. Tapos, mahirap mag-apply. Pero, ano lang, subok lang. Halimbawa, di ka nakapasa ngayon. Okay lang yun. Try lang ng try. Tapos, kung may bala ka maging pulis, ngayon pa lang huwag ka nang gumawa ng kalokohan sa barangay mo. Dahil pag nag-background investigation ka, pag sinabi ng barangay masamang tao ka, islas ka na kagad. So kabilang talaga sa qualifications nyo yung values, yung core value ng mga applicant na gusto pumasok sa PNP? Oo. Tapos dapat kung gusto mo magpulis, huwag kang mainitin ng ulo. Dahil doon sa training pa lang, susubukan ka na kung mainitin ang ulo mo. Dahil para paglabas mo, sa training pa lang, titingnan nila yung pasensya mo, masisira talaga yung ano mo, yung image. So, dapat ayusin mo na kagad. Okay. Sir, punta naman tayo, sir, sa award nyo previously. You were one of the ambassadors of Gawad Pilipino for Goodwill of Philippine National Police. Now, can you tell us something more special about this recognition? You have been confirmed as Ambassador of Goodwill for Philippine National Police by Gawad Pilipino. Actually, hindi ako napagpasalamat kay Dr. Danilo Mangas na yung sa Gawad Pilipino. Very thankful ako, isa ako napili na Goodwill Ambassador of the Philippine National Police. Iniisip ko nga kung tatanggapin ko yun dahil panibago, hindi dagdag gastos dagdag responsibilidad yun na baka hindi mo kayanin. Pero walang masama kasi total ang advocacy ng pagtulong yun, magiging parang representative lang naman ako PNP para mas wala nang makita ng masa na meron palang pulis na pwedeng tumulong. Bukod dyan, sir, sa pagiging ambassador ng Gawad Pilipino, isa rin kayo sa mga Hero of the Year awardees. Dangal ng Bayan. Ito yung mga awards ni sir na recently na natanggap from Gawad Filipino Awards. Now, what's so special about this award, sir? Kasi marami rin kayong awards na natanggap before, pero what's so special with this Hero of the Year and the Dangal ng Bayan Award? Yung mismong salitang hero, ang sarap na pakinggan. Cut mo na. Bakit po medyo emotional kayo, sir, kapag ginamit yung term na you were one among the Hero of the Year? Hindi kasi hindi naman ako mabait Pero na-recognize yung mga ginagawa ko.
Basta, yung tulong lang para mabala lang buhay. Gaano po ba kalapit sa puso niyo yung pagtulong sa mga kababayan natin? As in, nabanggit mo kanina, of course, from your parent, but, seeing Sir Police Executive Master Sergeant Paquito Jan Jr. na tumutulong, kumbaga hindi na sa lahi. It's a different Paquito Jan Jr., sir. What's so special with continuing to help our kababayans? Sabi ko nga, dati, pakitang tao lang. Pero hindi na. Ngayon, pinagtatanong saan galing yung pinamimigay. Sa laki ng sweldo ng pulis, isipin mo, 80,000 a month. Hindi naman ako araw-araw nang mimigay. So, spend mo yung kalahati na yon. Yung kalahati na yon, yung magagastos na yon, idadagdag ni Lord sa buhay mo. So, ulitin ko, kung kaya mong tumulong ngayon, tumulong ka na. Dahil pag kinuha ka ni Lord, sayang ang pinag-ipunan mo. Ma-conclude niyo ba for your life today na yung mga nagpapagalaw sa'yo, yung humanitarian mo, yung tulong mo, it's all about God? Do you believe in that? Oo naman. Oo. Actually, pasalamat ako sa pamilya ko, sa mama ko, at saka sa nag-iisa kong kapatid, si Wen Velasco. Hindi ako nagpapasalamat sa kanya kasi ayokong mahaluan ng politika. Hindi walang politika rito. Sa lahat ng ginagawa ko, siya ay nasa likod ko. Hindi siya nagpapakilala, hindi dahil nasa linya kami ng Wala. Basta yung tulong namin mula sa puso lahat yun. Kaya naman, kahit pa paano, pinagpapala din buong pamilya na, hindi alang ako. Okay. Sir, kung meron pa ba kayong pangarap sa buhay? Kasi nakita na namin you were successful on your own, nakakapagbigay kayo ng tulong sa mga kababayan natin. Ano pa bang pangarap ng isang Police Executive Master Sergeant Paquito Jan Jr.? Pangarap, material, wala na. Gusto ko lang masaya yung pamilya. Bilang pinaka-importante sa lahat. Based on your story, sir, parang napaka-family-oriented na tao. You were emotional kapag binabanggit ang inyong family. And of course, as a casual family, lahat naman nagkakaroon ng problema. Pero gaano ba kalakas ang kinukuha mong strength from your family? Except sa strength na binibigay sa atin ng Diyos. Hindi, kasi before nung hindi pa ganun ka establish yung buhay. Magkakasama kami lagi yan. Lagi. So nung magkapera na, busy na lahat. May negosyo siya, may negosyo ako, may negosyo si mama. Kaya wala nang time mang bonding. Wala. So sabi ko nga, hindi pala, masama rin pala yung may pera ka. Kasi hindi nabubuo yung pamilya. Magkita man, video call. Mag-usap man, cellphone. Pero wala yung physical na na pagsasama. Pero sabi mo nga, anong wish mo? Yun ang gusto kong mangyari. Yung magkasama kami lahat. Okay. So nabanggit na parang it's your third life na binigay sa iyo ng Diyos. Yung challenge ba na yun lately, hindi ba nagbigay sa inyo ng question na kung tutuloy niyo pa ba o titigil niyo yung pagtulong? Wala na. Tuloy-tuloy na yan. Yung pagtulong na yan, 3 years from now, retired na ako. Mas lalo ako magkakaroon ng time na tumulong. Sabihin niyo, wala ka ng sweldo. Unpension na lang. Okay lang yun.
meron pa namang negosyo na pagkukunan para may tulong pa sa mga tao. Nalaman ko na lang nagkasakit siya, no hospital siya, nung lumabas na siya. Tapos, pangalawa na naman, kasakit na naman. Dahil sa gumaling siya, ang ginawa niya, yung pagtulong sa mga tao, yun ang ginagawa niya na yun. Para, yun na lang ang ginagawa niya. Pasalamat kay Lord na nakakatulong siya. At saka, hindi siya nakakalimot. Mahal niya kami, mga pamilya, mahal niya kami. Alam ko, hindi ka pa kukunin ng Diyos. Kahit ako, hindi pa. Kaya lang, pakiusap ko sa iyo, lahat ng umiingi sa iyo, basta't mayroon, magsabi ka lang at tumulong ka. Ako rin, tutulungan kita kung hindi mo na kaya. May pera naman ako. Totoo yan, inaamin ko. May konting pera ako. Kaya pwede akong tumulong sa kanya. Tsaka kung sino man lahat ng mahal niya, mahal ko na rin lahat. Kaya pagpatuloy mo yun, pagpatuloy mo. Dahil dalawang beses ka na binigyan ng chance ng Diyos. Yan, yung pati mata mo, ang Diyos din ang nakakaano dyan. Pagpatuloy mo lang, mahal na mahal kita, anak. Pagpatuloy mo lang pagbibigay. Tapos, ang ginagawa ng Diyos, yung mga binibigay mo, sinusuklian ng Diyos. Tandaan mo yan, ha? May nakwento rin kayo kanina habang nag-take tayo ng lunch na merong isang outreach program that you were there and namimigay kayo ng cash from seniors and mga bata. What's the story behind, sir? Pwede ba nating balikan kahit konti lang? Actually, sa ano yun sa Southville 3, Muntinlupa. May nag-message sa akin na yung lugar na yun, medyo, hindi naman magulo, pero nandun yung mga tao talaga na masasabi mo na iba ugali, depressed, pero nung pinuntahan ko sila, nagpakita ako ng maayos. Although talaga may mga lasing pa ng nananakot sa akin, nagbibigay na. Pero sakyan mo lang sila. Actually, priority ko doon mga bata lang muna. Nung nakita ko may mga matatanda, pinapila ko na rin. May PWD. Hanggang sa pati yung mga mga mother na, mga father doon na pumila na rin. Buti na lang may extra akong pera. Kundi, yari ako doon. Magwawala mga yun, mga hindi mabibigyan. Meron pang hindi ko makalimutan. Actually, meron si Miss Pura Bernal lang ang nagbigay sa akin ng mga Del Monte product. Dala ko rin yun. Tsaka may bumili ako sa SNR na 2 bags of chocolates. Ayan. Sa dami na 100 na tao, nagtataka ako, sabi ko, mauubusan ako nito. Pag naubusan ako nito ng pera, ng goods, magagalit yung mga nasa likuran. Believe it or not, hindi maubos-ubos ang pinamimigay ko. Kada kuha ko sa box, meron palagi. Yun, alam ko ang ibig sabihin nun. Kinagayad ako ni Lord. Do you believe it's God? 100%. Isipin mo, ang laman ng binibigay sa akin, yung chocolate is 150. 2 bags, 300. Siguro pumila sa akin dun, mahigit 500. Saan ka kumukuha ng chocolate? Saan manggagaling yung product ko? Yung binigay sa akin ni Miss Pura Bernal is 240 lang. 500 yun. Saan ako kumukuha nun? Wala naman akong ibang dala. O sabi ko, hindi ako pinahiya ni Lord. It's all kind of miracle thing na nangyayari. Yes. Totoo yun. Meron ba kayong favorite? Actually, yung miracle, yung
yung ma-opera ako ng angioplasty, twist stent, after 3 days, pinaglakad niya ako eh. Pinag-drive niya ako. Yun, miracle na yun eh. To think na yung ibang angioplasty, weeks, months, bago sila makapagano. Hindi, ako, 3 days lang. Tuloy na kagad ako sa mga advocacy ko. Without, feeling nervous na baka mag-back down ako. Hindi, wala. Talagang tulong pa rin niya. Sir, naniniwala ba kayo na that's why you're staying here, kakausap namin, because you still have something to do. Depende sa kung anong gusto ng Diyos sa inyo. Oo. Actually, bago naman ako pumunta sa mga outreach, pinag-aano ko muna sa kanya. Maraming humingi ng tulong, pero yung iba hindi ko natutulungan. Kasi humingi ako ng sign sa kanya. Dapat ko bang tulungan to? O mas ito muna? Meron niya, gabi lang tinawagan, katulad ni Kuya Joseph Oxon, ng Alalayang Agila. Gabi lang siya nagsabi sa akin, punta tayo ng Barangay 128 ng Tondo, sa basurahan, sabi niya. Tulungan natin. Sabi ko, hindi ako prepare, wala akong Alam mo, umaga-umaga dumating sa akin, meron akong isang sister. Siya owner siya ng Coca-Cola, na distributor ng buong Cavite. Binigyan niya ako. Kaya may pinamigay ako. Hindi ako humingi sa kanya. Hindi ako humihingi. Ibig sabihin, si Lord na nagsakay, bigyan mo to. May nabigay ako sa kanya. Maraming salamat, sir, sa pagbahagi sa amin ng inyong kwento, and thank you so much for pagpapatuloy sa inyong bahay. Maraming salamat. It's my pleasure. Ladies and gentlemen, Police Executive Master Sergeant Paquito Chan Jr. of Regional Mobile Force Battalion of Philippine National Police in Calabarzon. Thank you so much, sir, once again. And for those who are watching us live, you can visit EuroTVPH.com for more news and information. You can now watch the latest episode of Watchlist at Pinoy Extreme Channel 217. Once again, this has been Alvin Palabella. Thanks for watching Watchlist, where public interest matters. Thank you po ulit, sir. Salamat. Maraming salamat po sa oras ninyo, sir.